nang ang 10 milyong jet engine sa Aviñante Aero Group ay biglang umalulong ng kakaiba ilang minuto bago ang inspeksyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sumuko na ang lahat ng lead engineer sa palapag. Itinuro ng CEO na si Isabela Avila ang lalaking naka-uniformeng janitor na nagmamop sa sahig ng hangar at binitiwan ang isang mapanghamak na linya. Bakit hindi mo subukan? Gusto niya itong ipahiya sa harap ng bawat ehekutibo sa gusali. Ngunit ang ginawa ni Santiago Cruz ay hindi lang nagligtas sa sasakyang panghimpapawid. Sinira nito ang maskara ng isang buong imperyo. Dumating ang umaga tulad ng karaniwang pagdating ng Lunes sa technical headquarters ng Aviñante Aero Group sa Clark. Maingay dahil sa ugong ng mga climate control system, maliwanag dahil sa fluorescent na ilaw na tumatalbog sa makintab na sahig at walang pakialam sa mga taong gumagalaw dito. Itinulak ni Santiago Cruz ang kanyang janitorial cart sa pasilyo ng East Wing. Ang magulong ay mahinang umugit sa mga baldosa, ang kanyang nga mata ay nakatuon sa unahan sa paraan ng pagtingin ng isang taong nagpasya na ang mundo sa paligid niya ay hindi nasulit pansinin. Siya ay 41 taong gulang, malapat ang balikat, payat sa ibang bahagi, may maitim na buhok na nagiging kulay abo sa kanyang masentido at isang panga na tila 3 taon nang nakatiim ng walang isang buong araw na pahinga. Ang kanyang makamay ang napapansin ng matao. Kung mag-aabala man silang tumingin makakapal ang mabuko, may peklat sa likod ng kanang palad at may makakalyong na buo sa dulo ng kanyang hintuturo at hinlalato sa parang walang kinalaman sa pagtutulak na mop. Iyon ang mga kamay ng isang lalaking gumugol ng libu-libong oras hawak ang isang torque wrench. Walang sinuman sa Aviñante Aero Group ang nakaalam niyon, walang nagtanong. Bumagal siya habang dumadaan sa mahabang pader na salamin na naghihiwalay sa silangang pasilyo mula sa pangunahing palapag ng hangar sa ibaba. Isang CFM-56 turbofan ang nakaupo sa maintenance rig sa gitnang espasyo. Isang maganda at komplikadong pirasong makinarya. Ang uri na ginugol ni Santiago, isang dekada upang matutunang basahin tulad ng pagbabasa ng ibang tao sa malibro. Si Chora Mercado, ang senior maintenance engineer, ay nakatayo sa data terminal na nakakrus ang mabraso at ang kanyang mabalikat ay malapit sa kanyang magkatainga. Nakilala ni Santiago ang postura. Ito ang postura ng isang taong tumitingin sa mga numero na nagsasabi sa kanya ng isang bagay na ayaw niyang marinig. Tumayo siya run ng dalawa, marahil 3 segundo. Gumalaw ang kanyang mga mata sa configuration ng rig, sa ruta ng mga kabel, sa position ng mga diagnostic lead. Natukoy niya ang posibleng fault zone bago pa man siya matapos huminga. Pagkatapos ay kinuha niya ang hawakan ng kanyang cart at nagpatuloy sa paglalakad. Natakpuan siya ni Mang Domeng sa dulong pasilyo. Si Mang Domeng ang janitorial shift supervisor, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50s na may makapal na lig na tila natakpuan ang kanyang bokasyon sa partikular na kasiyahan ng pag-utos ng pinakamasamang gawain sa mga taong malamang na hindi lalaban. Sinabi niya kay Santiago na dalhin ang cart sa level B at asikasuhin ang bloke ng banyo malapit sa chemical storage bay. Tiningnan siya ni Santiago ng eksakto sa habangang panahong kailangan pagkatapos ay tumango at lumingon patungo sa service elevator. Pinindot niya ang pindutan at naghintay. Habang naghihintay, kinuha niya sa kanyang bulsa sa dibdib at binuklat ang litratong itinatago niya roon. Si Maya na nakasuot ng dilaw na bestida na may puting bulaklak, bungi ang dalawang ngipin sa harap, tumatawa sa isang bagay sa kaliwangang kamera sa labas ng gate ng kanyang paaralan. Siya ay 7 taong gulang at nakuha niya ang mata ng kanyang ina at ang kanyang katigasan ng ulo. At tuwing umaga bago siya bumaba ng kotse, pareho ang sinasabi niya, "Daddy, ingat ka, hihintayin kita pag uwi mo."
Itinupi niya pabalik ang litrato sa kanyang bulsa habang bumubukas ang mapinto nga elevator. Nasa kalagitnaan na siya na paglilinis sa banyo ng level B nang tumunok ang alarma. Hindi ang tono para sa fire suppression, hindi ang sinyal para sa palikas sa gusali. Ito ang 2-bit maintenance alert na nangangahulugang isang critical na fault ang nalog sa isa sa mga aktibong diagnostic system na patayo ng tuwid si Santiago. Alam niya ang tunog na iyon. Alam niya kung aling sistema ang gumawa nito at kung ano ang malamang na kahulugan nito bago pa man matapos ang alingaungaw sa ventilation shaft. Nanatili siyang nakatayo sandali nakikinig sa katahimikang sumunod. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang relo, kinuha ang mop at bumalik sa trabaho. Dumating ang Federal Inspection Team ng 9:45. Nasa hangar na si Isabela Avila nang pumasok sila. Siya ay 86 taong gulang at pinapatakbo niya ang Aviñante Aero Group tulad nega pagbuo nito nega kanyang. Ama may kalmado at sinadyang katiyakan nega isang taong hindi kailanman seryosong inisip ang posibilidad nega pagkatalo. Nakasuot siya na navy blazer sa ibabaw ng isang charcoal blouse. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali at nakatayo siya na makasalikop ang kamay sa likod. Sa paraan nege pagtayo ne isang taong pinamamahalaan ang ganyo nege pagiging kalmado sa halip na aktwal na nararamdaman ito. Sa likod niya ay 3 miyembro nege board at 2 miyembro ne kanyang executive staff. Ang inspektorong Chap, isang balingkinitan at hindi nakangiting lalaki na nagngangalang Ginoong Roches, ay naglakad sa tabi niya na may hawak na clipboard at isang panulat na hindi pa niya nabubuksan. Ang inspeksyon na ito ang magpapasya kung marerenew ang Commercial Charter Operating License ng Aviñante Aero para sa susunod na 3 taon. $54 million sa mga nakakontratang summer flight operations ang nakasalalay dito. 6 na linggo nang naghahanda si Isabela para sa araw na ito. Wala siyang intensyon na makaproblema. Tapos umalulong ang makina. Hindi ito isang normal na tunog na operasyon. Ito ay isang mataas at paiba-ibang alulong mula sa numero 3 na power plant sa Gulfstream G700 na nakaparada sa Bay 7. 1,10 milyong sasakyang panghimpapawid ang korona na charter fleet ng Aviñante at ang pangunahing paksa ng airworthiness review ngayon. Tumagal ng 4 na segundo ang tunog. Pagkatapos ay huminto ito. Naging tahimik ang hangar. Tulad ng pagtahimik ng mga silid kapag may isang bagay na nagpaalala sa lahat na ang mga makinang kanilang pinagtatrabahuhan ay may kakayahang magdulot ng malaking sakuna. Nasa terminal na si Cora Mercado. Nandun na siya mula pa alas 7 ng umaga. 3 beses na niyang pinatakbo kasama ang kanyang 3 kataong technical team ang diagnostic sequence. Ang 3 pagpapatakbo ay nagbungang 3 makakaibang fault signature. Makakasalungat ang data. Ang pisikal na inspeksyon ay hindi tumutugma sa alinman sa mga electronic reading. Humarap siya kay Isabela at sinabi kung ano ang kailangan niyang sabihin. Ang tanging paraan ng isang profesional na sabihin ang isang imposibleng bagay direkta nang walang pagpapalambot. Hindi namin matukoy ang pinakasanhi, ma'am. Nag-flag ang sistema ng sensor fault, ngunit hindi tumutugma ang mga pisikal na parameter. 3 beses na naming pinatakbo ang sequence at nakakakuha kami ng hindi pare-parehong mga resulta sa bawat oras. Tiningnan siya ni Isabela nang hindi kumukurap. Gaano katagal bago simulan ni Ginoong Roches ang formal na pagsusuri? 40 minuto. Lumingon siya sa pangalawang engineer sa team ni Chora. Nagalok siya ng isang teorya tungkol sa turbine inlet temperature sensors. Lumingon siya sa pangatlo.
Hindi siya sumang-ayon at nagmungkahingang ibang failure point. Sinabi ng pangapat na kakailanganin niya ng 2 oras na wala siya. Si Victor Ramirez ay lumitaw sa kaliwang balikat ni Isabela tulad ng lagi niyang ginagawa kapag may problema. Tahimik, malapit, bumubuo ng kanyang solusyon. Siya ang Chief Operating Officer ng Aviñante, payat at may kulay pilak na buhok na may pinakintab na pasensya ng isang taong gumugol ng 20 taon upang gawing kailangan ang kanyang sarili. Ang aking kinontratang maintenance team ay maring tumugong sa loob NG 1 oras, sabi niya, sapat na mahina para hindi marinig ni Jinwong Ross. Mari kong iproseso ang autorisasyon sa loob NG 10 minuto. Walang sinabi si Isabela. Gumagalaw ang kanyang mga mata sa buong hangar. Si Mang Domeng ay nakatayo malapit sa baympat at may napansin siyang nakpalakas ng kanyang boses. Si Santiago Cruz ay napatpat sa loob ng 14 talampakan mula sa technical workstation. Ang kanyang cart ay nakapark ng pahilig. Ang hawakan ng kanyang mop ay nakapatong sa kanyang braso at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa diagnostic readout sa pangunahing monitor. Hindi siya nakukunwaring naglilinis. Binabasa niya ang data. Cruz, umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Domeng sa mapader ngang hangar. Anong ginagawa mo diyan? Bumalik ka. Lahat ng tao sa hangar ay tumingin. Nakatayo si Santiago sa kanyang kulay abong uniforme. Ang kanyang pangalan ay nakaburda sa asul na sinulid sa itaas ng bulsa sa dibdib. Nakatayo sa tabi ng mga engineering schematic na nakalatag sa mesa ng workstation. Tiningnan niya si Mang Domeng. Hindi siya gumalaw. Tiningnan ni Isabela ang kanyang technical team. 4 na engineer, walang sinuman sa kanila ang makapagsabi sa kanya kung ano ang mali sa isang 10 milyong makina 38 minuto bago ang isang federal na inspeksyon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang lalaking nakakulay abong uniforme na nakatayo sa tabi ng schematic. Alam niya kung ano mismo ang kanyang ginagawa. Itinuro niya si Santiago at sinabi ito ng malakas para marinig sa buong hangar. Sapat na malakas para marinig ng miyembrong board at ni Ginoong Roches at ng bawat miyembro ng kanyang executive staff ng malinaw. Bakit hindi mo subukan? May mga mahinang tunok mula sa mga taong nasa likuran niya. Hindi tawa, ngunit ang uring paghingananaw na rito. Tiningnan siya ni Santiago. Napakatahimik ng hangar. Hindi siya mukhang napahiya. Hindi siya mukhang galit. Tiningnan niya ito sa paraan ng pagtingin ng isang lalaki sa isang sitwasyon habang nagpapasya kung ang sandaling nasa harap niya ay sulit sa gagawing hakbang. Lumipas ang 3 segundo. Gusto niyo po bang gayusin ko talaga? Sabi niya. O kailangan niyo lang ng magandang kwentong masasabi pagkatapos? Tumigil ng tuluyan ng mga mahinang tunok sa likod ni Isabela. Binuksan ni Ginoong Roches ang takip ng kanyang panulat. Tumigas ang panga ni Isabela. Tumango siya isang beses. Ang matalas at kontroladong tango ang isang taong nangako sa isang bagay na hindi na niya mababawi. Mayroon kang 15 minuto sa harap ng lahat dito. Isinandal ni Santiago ang hawakan ng mop sa gilid ng chart. Naklakad siya patungo sa mesa ng workstation at dumiretso sa 3 pahina ng engine schematic ang diagram ng thermal sensor subsystem nang hindi hinahanap ng walang pag-aalinlangan sa paraan ng pagbuklat ng isang tao sa isang pahina na nabasa na niya ng napakaraming beses na ang libro ay kusa ng bumubukas. Pinanood ni Chora Mercado ang kanyang makamay. May gumalaw sa kanyang mukha na mabilis niyang itinago. Lumingon siya sa pinakamalapit na engineer. Boroscope camera, laptop na may FAT interface, metric wrench set, size 14, may ginawang tunong ng pagtutol si Mang Domeng. Tiningnan ni Isabela si Chora at itinaas ang 2 daliri.
Luminggong si Cora sa kabinete Enigi kagamitan. Nagtrabaho si Santiago sa katahimikan. Hindi siya nagipaliwanag. Hindi siya nag-perform. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw sa makagamitan ng may kahusayan na nagmumula lamang sa paggawa ng parehong makilos ng 10,000 beses tumpak, hindi nagmamadali, walang nasasayang na kilos. Nakatayo si Cora for na talampakan ang layo, pinapanood siya at nakilala niya ang kanyang nakikita. Hindi ito improvisasyon. Ito ay muscle memory. Ito ay isang lalaki na ginawa na ito sa dilim, sa ilalim ng pressure, sa mga kondisyon na ginagawang parang isang training exercise ang isang malinis na hangar sa Clark. Sumulyap siya kay Victor Ramirez. Pinapanood ni Victor si Santiago na may ekspresyon na walang bahit ng pagiging kaswal. 11 minuto matapos niyang kunin ang boroscope. Tumayo ng tuwid si Santiago at lumingon sa FEDIC monitor. Ang problema ay wala sa sensor. Nasa connector harness. Oxidation sa posisyon P17C. Ang harness ay pinalitan nung huling naka-schedule na maintenance cycle ng isang non-specification component. Ang part number ay 3 mm labas sa kinakailangang tolerance sa seating diameter. Sa ground level temperature, kumakapit ang koneksyon. Kapag ang operating temperature ng makina ay lumampas sa 400 degrees Celsius, ang differential expansion rate ay nagdudulot ng paulit-ulit na pagkawala ng contact. Iyon ang gumagawa ng cascade fault signature na binabasa ninyo bilang sensor malfunction. Hindi iyon. Tahimik ang hangar sa loop ng 4 na segundo. Lumingon si Cora sa terminal at inilagay ang mga parameter na inilarawan ni Santiago. Muling binuo ng diagnostic model ang sarili nito sa paligid ng bagong lokasyon ng fault. Ang mahindi pagkakapare-pareho sa lahat ng tatlong naunang pagsubok ay nalutas ng sunod-sunod. Bawat isa ay pumapasok sa tamang alignment na parang mga tumbler sa isang kandado. Tumingin siya sa screen. Tumingin siya kay Santiago. Wala siyang sinabi dahil wala nang may daragdag na makabuluhan. Si Ginong Roches ay lumapit na 3 hakbang sa loob ng huling 2 minuto nang hindi napapansin na ginagawa niya ito. Tiningnan niya ang kanyang clipboard. Pagkatapos ay si Santiago. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang clipboard sa paraan ng pagtingin ng isang tao sa isang bagay kapag tahimik niyang kinakalkula muli. Ang 4 na engineer ay nakatayo sa kanilang mga posisyon sa paligid ng workstation. Walang sinuman sa kanila ang nagtinginan. Nanatiling nakatayo si Isabela. Pinapanood niya ang mga kamay ni Santiago sa buong panahon. Ang mga kalyo, ang kahusayan ng kilos, ang ganap na kawalan ng pag-aalinlangan. Tiningnan niya ang kanyang uniforme, ang pudpot na siko, ang kart na nakapark, 15 talampakan ang layo kasama, ang mop na nakasandal dito. Tiningnan niya, siya, sa paraan ng pagtingin ng isang tao kapag napagtanto niya na ang isang pag-usap na akala niya ay isang bagay ay iba pala mula pa sa simula. Sino ka? Sabi niya. Kinuha ni Santiago ang hawakan ng mop at isinuksok ito pabalik sa bracket ng chart. Morning shift maintenance staff, ma'am. Iniikot niya ang kart at itinulak ito patungo sa exit sa gilid ng hangar ng hindi lumilingon. Pinanood siya ni Victor Ramirez na umalis. Napakatigas ng linya ng kanyang panga. Matagumpay na natapos ang inspeksyon ng 11,050. Bumalik si Isabela sa kanyang mesa, pagsapit ng 12,010 at pagsapit ng 12,010. Nakuha na niya ang employment file ni Santiago Cruz at nabasa ito ng 2 beses. Halos wala itong sinabing kapaki-pakinabang. University of the Philippines, Mechanical Engineering, nagtapos na may karangalan. Isang 3 taong posisyon sa isang maliit na maintenance contractor sa Maynila,
walang kasaysayan sa industriya ng abyasyon. Walang mga advanced certification sa record. Malinis ang file sa partikular na paraan ng pagiging. Malinis ng mga file kapag may isang taong naging maingat sa kung ano ang isasama. Tinawag niya si Chora sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Kilala mo ba siya? Tumingin si Chora sa bintana. Hindi po, ma'am, sabi niya. Matatag ang kanyang boses. Ang kanyang mamata ay hindi. Hinayan ito ni Isabela, pagkatapos ay sinabi, gusto kong alamin mo. Natagpuan ni Victor Ramirez si Mang Domang sa parking garage, 5:45. Pinanatili niyang mahina ang kanyang boses at nasa loop ngang kanyang ngabulsa ang kanyang makamay at malinaw niyang sinabi kay Mang Domeng kung ano ang kailangan niyang mangyari. Dagdagan ang trabaho. Humanap ng dahilan. Hanapin ito ng mabilis. Sinundo ni Santiago si Maya mula sa after-school program ng 5:30. Lumabas siya ng gate na tumatakbo at bumangga sa kanyang balakang at sinalo niya ito at binuhat tulad ng ginagawa niya mula pa nung tumitimbang ito ng 22 pounds. Amoy crayon wax at graham cracker siya. Sa kotse, tinanong niya kung maganda ang araw niya at sinabi niyang maayos naman na halos totu sa paraan na ang mahihirap na araw ay minsan ay maaring maging halos maayos. Nang makatulog siya sa likurang upuan sa daan pauwi, ang kanyang ulo ay nakahilig sa bintana, ang kanyang nga daliri ay maluwag na nakakuyom sa strap ng kanyang backpack. Tiningnan siya ni Santiago sa rear view mirror. Mayroon siyang mga mata ni Elena malapat ang pagitan, may tim na kayumanggi na may partikular na katangian ng pagiging bukas na dala ng ilang tao sa buong buhay nila at nawawala ng ilan sa edad na 12. 3 taon niyang ipinagpasalamat na mayroon pa rin nito si Maya. Nang gabing iyon, matapos siyang makatulog, naupo siya sa mesa sa kusina na bukas ang kanyang laptop, isang PDF file na nabasa na niya ng napakaraming beses na kaya niyang ilarawan ang mangilalaman nito mula sa memorya. Civil Aviation Authority of the Philippines, Aviation Safety Investigation Report, Aviñante Aero Group, Flight Operations Division. Ang petsa sa header ay 3 taon na ang nakalipas. Sa kalagitnaan ng dokumento, isang teknikal na natuklasan ang naka-highlight sa pula. Tiningnan niya ito ng matagal. Pagkatapos ay tiningnan niya ang litrato ni Elena sa istante sa itaas ng lababo, nakatayo sa likod bahay na nakakrus ang nga braso at tumatawa sa isang bagay na wala sa frame at isinara niya ang laptop. Inilipat ni Mang Domeng si Santiago sa pinakamabibigat na rotasyon. Paglilinis ng hangar sa gabi, chemical storage bay sanitation, ang buong palapak ng banyo, pumasok si Santiago sa bawat shift. Hindi siya kailanman nahuli, hindi siya kailanman tumawag para umabsen. Ginawa niya ang trabaho tulad ng paggawa niya sa lahat ng bagay, tahimik, kumpleto, walang reklamo. Isang Martes ng gabi, 3 linggo pagkatapos ng inspeksyon, tinatapos ni Santiago ang hilagang bahagi ng pangunahing hangar alas 2:06 umaga nang makarinig siya ng mga boses mula sa parts storage annex. Bawal pumasok sa annex sa labas ng oras ng trabaho. Inilipat niya ang cart sa katabing bahay at nagtrabaho sa katahimikan. Sa siwang ng partition wall, nakita niya si Victor Ramirez at isang lalaking hindi niya kilala, dark suit, briefcase, ang uringang sapatos na mas mahal pa sa buwan ng upa ni Santiago. Makalapit silang nakatayo sa secondary inventory shelving. Nakabot si Victor ng isang sobre. Inilagay ito ngang isa pang lalaki sa briefcase ng hindi binubuksan. Walang sinuman sa kanila ang tumingala. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na mayroong tao roon. Tinapos ni Santiago ang kanyang shift, umuwi at gumawa ng tala sa naka-encrypt na file na itinatago niya sa isang backup drive. Dumating si Isabela sa hangar
nang hindi nag-aanunsyo isang Huwebes ng gabi. Natakpuan niya si Santiago na nag-isa sa baytiga, hindi naglilinis, ang kanyang kaliwang palad ay nakapatag sa casing na makina malapit sa compressor housing. Ang kanyang tainga ay 6 na pulgada mula sa metal, nakapikit ang kanyang mga mata. Para siyang isang lalaking nakikinig sa tibok ng puso. Tumayo siya sa pasukan ng pasilyo at pinanood siya ng halos 1 buong minuto bago siya nakmulat ng mata at lumingon. Tumayo siya ng tuwid ng hindi humihingi ng paumanhin sa pagiging naroon. Naglakad siya palapit sa kanya. Anong naririnig mo? Number 2 bearing assembly. Mayroong off-frequency resonance sa low-range cycle. Wala namang critical sa ngayon. Sa loob, mga 3 linggo, magiging gumawa kan report. Hindi po ako autorisadong mag-file NG technical reports, ma'am. Maintenance staff po ako. Umalis siya nang walang sinasabi pang iba. Kinaumagahan, nakatanggap si Chora ng isang internal memo na may pirma ni Isabela, Inspect Number 2, bearing assembly on the new intake airframe. Priority high. Binasa rin ni Victor Ramirez ang parehong memo sa kanyang morning briefing review at dahan-dahan itong ibinaba sa mesa. Nakatitig sa malayong pader na may ekspresyon ng isang taong napagtanto na ang isang variable na binalawala niya ay gumagawa ng mabagay na hindi niya pinlano. Pumunta si Cora Mercado sa opisina ni Isabela isang Biyernes ng hapon at inilagay ang isang dokumento sa conference table ng hindi umupo, isang journal article, 8 pahina, siksik sa technical na notasyon. Ang header ay nagsasabing Aviation Week and Space Technology. Ang petsa ay 3 taon na ang nakalipas. Ang byline ay tiyak. Santiago A. Cruz, PhD, Principal Engineer, Engine Risk Analysis Division, Ga-Aviation. Kinuha ito ni Isabela. Binasa niya ang pamagat. Binasa niya ang unang 2 talata. Ibinaba niya ito gamit ang 2 kamay na nakapatag sa makabilang gilid nito at tiningnan niya ang pahina ng matagal. Pagkatapos ay umupo si Chora at sinabi ito ng diretso. Si Santiago Cruz ay isa sa pinakamahuhusay na propulsion risk analyst ng kanyang henerasyon. 3 taon na ang nakalipas. Nagsumite siya ng isang internal safety report sa kanyang division leadership saga na tumutukoy sa isang critical na procedural flaw sa mga maintenance protocol ng isang kinontratang service partner. Ang partner ay ang Aviñante Aero Group. Ang report ay na-flag bilang isang potential na contractual liability at hinarang bago ito makarating sa sinumang may otoridad na kumilos dito. 6 na linggo matapos isumite ni Santiago ang report, isang charter aircraft ng Aviñante ang nakaranas ng isang uncontrolled power reduction event sa paglapit sa Davao at napilitang magdeklara ng emergency. Walang nasawi. Ligtas na nakalapag ang sasakyang panghimpapawid. Ang technical na sanhi ay tumukma sa babala ni Santiago nang may katumpakan na hindi maaring maging nakataon lamang. Pagkatapos ay ginawa ni Santiago ang halos hindi ginagawa ng taong nasa kanyang posisyon. Direkta siyang nakfile sa CHAP. Tinapos ng aviation ang kanyang trabaho 10 araw pagkatapos. Binabanggit ang paglabag sa non-disclosure agreement. Nagbukas ng investigasyon ang CHAP, pinatakbo ito sa loob ng 6 na buwan at isinara ito na may isang procedural correction na inisyu sa Service Division. Walang pinangalanang partido, walang parusang ipinataw. Walang sinuman sa Aviñante ang pinanagot sa anuman. Sa parehong panahon, ang asawa ni Santiago, si Elena Cruz, ay namatay sa pancreatic cancer. Siya ay 36 taong gulang. Nag-iwan siya ng isang anak na babae na katatapos lang mag-3 taong gulang.
Nawala ang lahat kay Santiago sa taong iyon sa paraan na nangyayari sa ilang tao sabay-sabay, walang panahon ng pag-a-adjust, tahimik ang conference room. Bakit siya narito? Sabi ni Isabela. Hindi ko po alam, sabi ni Chora, pero sa tingin ko, dapat ninyo siyang tanungin. Lumingon si Isabela at tumingin sa glass partition wall patungo sa sahig ng hangar sa ibaba. Itinutulak ni Santiago ang kanyang kart sa malayong gate, gumagalaw sa hindi nagmamadaling bilis ng isang taong nakatuon sa trabaho anuman ito. Ang litrato ni Maya ay nakaipit sa itaas na sulok ng side panel ng kart. Maliit, medyo kupas, nakikita kahit mula sa dalawang palapag sa itaas. Natakpuan niya siya sa parking lot kinabukasan sa kanyang lunch break. Nakaupo siya sa isang plastic na upuan, kumakain mula sa isang divided container, nagbabasa ng isang paperback technical manual na may takip na sobrang gasgas na hindi na mabasa ang pamagat. Nang umupo siya sa tapat niya nang hindi iniimbitahan, tumingala siya ng walang pagkagulat. Gusto kong malaman kung bakit ka talaga narito, sabi niya. Ngumuya siya, lumunok. Pinag-isipan ito, naglinis ng bagay na naging marumi. Sabi niya, may dalawang kahulugan iyon at walang sinuman sa kanila ang nakunwari. Alam mo na hindi kailanman nakarating sa akin ang report, sabi niya. Hindi isang depensa, isang katotohanang inilalatag sa mesa, direkta siyang tiningnan nito. Alam ko po iyon, ma'am. Kaya ako narito sa halip na sa isang korte. Tahimik ang parking lot maliban sa isang ground crew sa isang lugar sa paligid ng tarmac. Umupo siya sandali kasama niyon. Hindi niya matandaan kung kailan huli siyang kinausap ng isang tao na may ganong kombinasyon ng pagiging direkta at pagpipigil. Walang pag-arte dito, walang diskarte, kundi ang eksaktong katotohanan sa pinakakaunting salita. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol kay Maya. Hindi gaanong marami, sapat na. Sinabi niya na ang kanyang anak na babae ay naghihintay sa bintana tuwing gabi at mayroong drawing ng isang eroplano sa itaas ng kanyang kama at kamakailan ay nagsimulang magtanong kung ano ang ginagawa niya sa trabaho. Sinasabi niya rito na naglilinis siya na mga bagay. Totoo rin iyon, hindi lang kumpleto. Bumalik si Isabela sa kanyang opisina. Kinuha niya ang Davao Incident File, hindi ang buod, ang buong archive, at umupo siya sa kanyang mesa at binasa ang bawat pahina, ang mga maintenance log, ang mga service authorization record, ang dokumentasyon ng pagpapalit ng piyesa. Binasa niya ang pangalan ng kumpanya na nag-supply ng non-specification connector harness sa kinontratang maintenance team ng Aviñante 3 taon na ang nakalipas. Binasa niya ang authorization chain para sa supplier, contract na iyon na dumaan sa opisina ng Chief Operating Officer. Isinara niya ang file. Nagbukas siya ng isang bagong dokumento sa kanyang screen at tinitigan ang blankong pahina ng matagal. Dumating ang akusasyon isang Miyerkules. Ipinatawag si Santiago sa Human Resources Suite ng 9 umaga. Ang HR Director ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa na may isang nakalimbag na incident report. Nakatayo si Mang Domeng sa kanan ng pinto. Nakakrus ang mabraso. Ang kanyang postura ay naglalaman ng isang kasiyahan na hindi niya lubos na may tago sa kanyang mukha. Nakasad sa report na isang high-value components package sertipikadong aircraft-grade fasteners na nagkakahalaga ng humigit kumulang RD 600,000 ay nawawala mula sa restricted parts inventory. Ang internal camera footage, ayon sa report, ay nagpapakita na pumasok si Santiago sa storage corridor sa loob ng kaunay na oras. Umupo si Santiago. Tiningnan niya ang report. Tiningnan niya si Mang Domeng. Hindi niya itinaas ang kanyang boses.
Ang kamera ba sa storage bay ay nagpapadala sa isang secondary backup server? Tanong niya. Ang mata ng her director ay napunta kay Mang Domeng. Humigpit ang pagkakakrus ng mabraso ni Mang Domeng. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Isabela Avila, kasunod ang pinuno ng its security. Isang batang babae na nagnangalang Priya na may dala ng laptop at gumagalaw sa paraan ng paggalaw ng taong hiniling na magmadali sa isang bagay na sa tingin nila ay profesional na interesante. Kunin ang bawat log mula sa secondary backup server para sa storage bay, sabi ni Isabela. 72 oras. Ngayon na. Tumagal ito ng 11 minuto. Ang pangunahing camera footage ay binago. Ang pagmamanipula sa timestamp ay hindi sopistikado, sapat lamang para sa isang taong hindi alam ang tungkol sa secondary server. Ang backup ay tumatakbo sa isang independent na naka-encrypt na cycle at hindi kasama sa pagbabago. Ang footage mula sa kaugnay na oras ay nagpakita na wala si Santiago Cruz sa storage corridor. Ipinakita nito si Mang Domeng na pumapasok sabay ng 11:47 ng gabi. 40 segundo pagkatapos, isang pangalawang tao ang pumasok, isang lalaki na naka-dark suit. Malinaw na nakunan ng kamera ang kanyang mukha, si Victor Ramirez. Si Mang Domeng ay ineskortan palabas ng gusali sa loob ng isang oras. Umalis si Victor Ramirez sa palapag sa pagitan ng oras na sinimulan ni Priya ang pagkuhang data at ng oras na kinumpirma ng footage kung ano ang kinumpirma nito. Ipinakita ng mga building access log ang kanyang keycard exit ang 9:23. Nang malinis na ang silid at silang, dalawa na lang ang natira. Tiningnan ni Santiago si Isabela. Nakatingin ito pabalik sa kanya. Tumango siya isang maliit na kilos, halos wala. Tumango rin siya isang beses bilang tugon. Hindi ito pasasalamat, eksakto. Ito ay pagkilala. Nakita niya ang desisyon at ginawa niya ang tama at pareho nilang naintindihan kung ano ang ibig sabihin niyon nang hindi nagsasalita sa elevator, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Maya sa pamamagitan ng supervised messaging system ng paralan. Daddy, okay ka lang? Nag-aral kami tungkol sa mga eroplano ngayon. Nakatayo si Santiago sa elevator. Nasarado ang mga pinto at ang kanyang mga mata ay nasa screen. At ang mumiti siya. Hindi ang kontroladong ekspresyon na dala niya sa loob ng 3 taon, kundi ang totong bersyon ang umabot hanggang sa kanyang mata, isinara ni Isabela. Ang pinto ng mas maliit na conference room at diretsong tinanong si Santiago kung gaano karami ang hawak niya. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita sa kanya ang lahat ng walang paunang salita. Sa lubang 6 na buwan sa Aviñante Aero Group, ginamit ni Santiago ang kanyang access sa maintenance floor, sa parts inventory at sa technical documentation archive upang bumuo ng isang kumpultong evidentiary record. Si Victor Ramirez ay nagpapatakbo ng isang sistematikong pamamaraan ng pagpapalit, pinapalitan ang mga sertipikadong original equipment manufacturer components ng mga recycled non-specification parts na galing sa isang shell company na kinontrata sa Aviñante sa pamamagitan ng isang hiwalay na service agreement. Ang pagkakaiba sa gastos sa pagitan ng mga sertipikado at non-specification na mga piyesa sa buong apektadong fleet ay nakalikha ng humigit kumulang 1,770 milyon sa mga na-deferred na pondo sa loob ng hindi bababa sa 4 na taon. Ang pamamaraan ay nakadokumento sa mga procurement record, maintenance log, service authorization at mga invoice ng supplier na hindi tumutugma sa mga pisikal na piyesa na naka-install sa mga sasakyang panghimpapawid.
Ang authorization chain para sa supplier contract ay dumaan sa operational budget ni Victor Ramirez. Ito ay co-sign sa antas ng kontrata ng chairman ng board of directors ng Aviñante. Umupo si Isabela na bukas ang mga file sa harap niya. Naintindihan niya kung ano ang kanyang tinitignan. Hindi ito isang rogue coup. Ito ay isang istruktura sinadya, may mga layer, binuo ng may buong kaalaman ang hindi bababa sa isang miyembro ng board at posibleng higit pa. Ang paglilinis dito ay magiging halata. Ito ay makakasira. Maari itong umabot pabalik sa mga desisyon na ginawang ng kanyang ama nung siya pa ang nagpapatakbong kumpanya. Tiningnan niya siya. Bakit hindi mo ito dinala sa isang federal na ahensya nung una kang nakaroon ng sapat na basehan? Maingat na pinag-isipan ni Santiago ang tanong. Dahil noong huling beses na nagdala ako ng isang bagay sa naangkop na autoridad, sabi niya, ang file ay nanatili sa isang processing queue sa lubang 6 na buwan at isinara na may isang procedural note. Kailangan kong dalhin ito sa isang lugar kung saan hindi ito maaring iproseso para maging wala, huminto siya. Pumunta ako rito dahil kailangan kong isang tao sa loop na maintindihan kung ano ang kanilang kinaupuan. Hindi isang taong ibabaon lang ito ulit. Isang taong gagawa ng desisyon na kailangang gawin, huminto siyang muli. At dahil kailangan kong malaman na ang ipinagbabala ko 3 taon na ang nakalipas ay hindi mangyayari sa isa pang sasakyang panghimpapawid. Tiningnan niya siya ng matagal. Tungkol ba ito kay Elena? Lumingon siya sa bintana. Sa labas, isang ground crew ang nagmamaniobra ng isang fuel truck sa kahabaan ng Perimeter Road. Isang eroplano ang nagtataksi sa dulo ng runway. Ang mamakina nito ay naririnig sa mababang frequency sa pamamagitan ng salamin. Ito ay tungkol kay Maya, sabi niya. Lalaki siya sa isang mundo kung saan may mga eroplanong lumilipad sa ibabaw ng kanyang ulo araw-araw. Kailangan kong maging ligtas ang mga eroplanong iyon. Nanahimik siya sandali. Ang natitira, ang report, ang pagkakatanggal sa trabaho, lahat ng iyon, matagal ko nang tinanggap iyon. Hindi ko lang matanggap ang tungkol sa mga eroplano. Tumalikot si Isabela mula sa kanya. Nakatayo siya sa bintana na nakatalikod sa silid ng matagal at kung nagbago man ang kanyang ekspresyon, nagbago ito kung saan walang makakakita. Ang documentation package ay nakarating sa COP Field Office at sa Department of Justice nang sabay-sabay isang Huwebes ng umaga, inihatid sa pamamagitan ng legal counsel na personal na kinuha at binayaran ni Isabela. Hiwalay sa corporate legal team ng Aviñante. Si Victor Ramirez ay pinigil sa pangunahing terminal ng Naya kinabukasang Martes. Pasakay na siya sa isang pribadong flight nang salubungin siya ng mga federal na ahente sa GAT. Dala niya ang 2 bag at isang boarding pass para sa isang destinasyon na walang extradition agreement sa Pilipinas. 3 miyembro ng Board of Directors ng Aviñante ang nagsumite ng kanilang pagbibiti bago matapos ang araw ng trabaho. Isang pang-apatong inay ng isang civil investigative de Mont kinaumagahan. Pumasok ang Aviñante Aero Group sa isang panahon ng voluntaryong kooperasyon sa parehong ahensya. Nagbigay si Isabela ng isang pahayag maikli, direkta, walang mga kwalifikasyon at hindi na nagbigay ng isa pa sa lubeng 2 linggo. Abala siya. Inayos niya ang istruktura ng technical division mula sa ibaba pataas. Inalis ang bawat posisyon na nagulat sa operational chain ng coup at muling binuo ang departamento bilang isang independenteng function na direktang nagulat sa kanyang opisina. Hiniling niya kay Chora Mercado na kunin ang papel na Chief Technical Officer. Sinabi ni Chora na kakailanganin niya ng 48 oras para pag-isipan ito. Bumalik siya sa loop ng 12 oras.
lumikha si Isabela ng isang karagdagang posisyon na hindi pa umiral sa Aviñante noon at walang katulad sa kasaysayan ng organisasyon ng kumpanya. Ang titulo ay Director of Technical Risk and Flight Safety. Ang job description na siya mismo ang sumulat ay 4 na pahina, ang haba at sumasaklaw sa systemic safety analysis, fleet-wide risk modeling, regulatory liaison coordination at independent audit authority sa lahat ng maintenance documentation. Nangangailangan nito, NG, doctoral level background sa propulsion engineering at hindi bababa sa 10 taon ng applied aircraft systems experience. Inalok niya ito kay Santiago Cruz isang Biyernes ng hapon sa kanyang opisina. Binasa niya ang deskripsyon. Umupo siya sandali kasama nito. Pagkatapos ay sinabi niya, kakailanganin kong flexible schedule. Bakit? May art class si Maya tuwing Miyerkules ng hapon. Hindi ko iyon pinalalampas. Nanahimik si Isabela sandali. May gumalaw sa kanyang mukha na hindi ang ekspresyon na isinusuot niya sa mga boardroom o sa mga press statement o sa alinman sa mga profesional na konteksto na humubog sa kanya sa nakalipas na 15 taon. Mas simple ito kaysa sa lahat nege iyon. Makakaroon kang Miyerkules ng hapon. Sabi niya, bawat linggo, tinanggap niya. 2 buwan pagkatapos, formal na isinama ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang original na safety report ni Santiago sa aktibong Davao Incident Investigation File na muling binuksan batay sa bagong dokumentasyon. Ang Legal Department ng Aviation ay naglabas ng isang nakasulat na pag-amin na ang kanyang pagkakatanggal sa trabaho ay hindi sumunod sa itinatak na proseso ng pagsusuri ng kumpanya. Natanggap ni Santiago ang liham isang Huwebes. Binasa niya ito sa mesa sa kusina habang gumagawa ng takdang aralin si Maya sa tabi niya. Itinupi niya ito at inilagay sa tumpok ng sulat. Nagtanong si Maya kung ano iyon. Sinabi niya na ito ay isang liham mula sa mga taong may gustong sabihin na matagal nilang bago nasabi. Bumalik siya sa kanyang takdang aralin. Isang Miyerkules sa huling bahagi NG Oktubre, nakatayo si Santiago sa labas NG Pinto NG Art Studio ni Maya sa Maynila, alas 4 NG Apon. Nakasuot siyang dark gray na blazer sa ibabaw ng puting t-shirt, walang kurbata. Ito ang unang pagkakataon sa mas matagal na panahon kaysa sa kaya niyang tukuyin na nakasuot siya ng anumang bagay maliban sa kanyang uniforme sa trabaho o damit pang weekend at medyo hindi niya makilala ang sarili sa salamin sa tabi ng pasukan ng studio. Lumabas si Mayang 4:15. Hawak niya ang isang watercolor painting gamit ang 2 kamay. Maingat sa paraan ng pag-iingat ngamga bata sa isang bagay na sila mismo ang gumawa at ipinagmamalaki. Ang painting ay nagpapakita ng isang eroplano sa isang matingkad na asul na kalangitan. Medyo hindi pantay ang mga pakpak, parang impressionistic ang mga ulap, ang mga kulay ay mas matingkad kaysa sa anumang tunay na kalangitan, ngunit mas maganda dahil dito. Sa ilalim ng eroplano, 2 figura ang magkatabing nakatayo sa isang piraso ng berdeng lupa. Ang isa ay mas matangkad, ang isa ay mas maliit. Ang mas maliit ay may dilaw na buhok. Tayo yan, sabi niya, kung sakaling hindi niya naintindihan. Yumuko siya at tiningnan ito ng matagal. Pagkatapos ay maingat niya itong kinuha sa parehong kamay. Hawak ito tulad ng paghawak niya rito. Perpekto, sabi niya. Tumayo siya at hinawakan niya ang kanyang kamay at naglakad sila patungo sa kalye. Nakatayo si Isabela malapit sa kanto. Nasa lugar lang ako, sabi niya, para sa isang meeting na natapos ng maaga. Sinabi niya ito sa paraan ng pagsasabi ng mataongang magabagay na halos totu. Tiningnan siya ni Santiago sandali at nakpasyang huwag na itong suriin.
huminto sa paglalakad si Maya. Pinag-aralan niya si Isabela ng may tapat at buong atensyon na ginagamit ng mga 7 taong gulang sa nga bagay na hindi pa nila nakakategorya. Kaibigan ka ba ni Daddy? Tanong niya. Tumingin si Isabela sa bata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Santiago. May dumaan sa kanyang mukha na hindi profesional, na kahinahunan at hindi ang maingat na pamamahala na pinanatili niya sa halos lahat ng kuwento sa pagitan nila. Tumingin siyang muli kay Maya. Pinag-aralan kong maging, sabi niya. Ikiniling ni Maya ang kanyang ulo sa painting na dala niya. Pagkatapos ay inabot ang kanyang libreng kamay. Sige, sama ka sa amin kumuha ng ice cream. Laking bumibili si Daddy na ice cream tuwing Miyerkules. Naktama ang mga mata ni Santiago at Isabela sa ibabaw na ulo ni Maya. Ang tingin na ibinigay niya sa kanya ay isang tanong na walang salita. Hindi nagpipilit, hindi nag-arte, isang lalaki lamang sa isang bangketa sa Oktubre na nagbibigay sa isang babae ng tunay na pagpipilian. Tumingin si Isabela sa kotse na naghihintay sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa kanyang relo. Tumingin siya sa maliit na kamay na nakaabot sa kanya at sa ganap na hindi komplikadong inaasahan sa likod nito ang tiwala ng isang bata na hindi pa natututong maging maingat sa mundo. Inalis niya ang kanyang blazer sa kanyang braso at itinupi ito. Sige, sabi niya, pero ako ang pipili ng flavor. Naglakad silang makasama. Ang lalaking iniwan ng isang mundong hindi karapat-dapat sa kanya. Ang maliit na batang babae na may dalang painting ng kalangitan at ang babaeng maingat at may kahirapang natututong magtiwala sa isang bagay na hindi kasama ng isang balance sheet. Sa pader-ngang opisina ni Isabela Avila. Mula kinaumagahan, mayroong isang bagay na wala rin dati. Isang watercolor painting, maliit sa isang simpleng madilim na frame, nakasabit ng pantay at nakasentro sa pagitan ng kanyang engineering degree at sertifikasyon ng Aviation Authority. Isang eroplano sa isang matingkad na asul na kalangitan, 2 figura sa isang piraso ng berdeng lupa sa ilalim nito, isa na mas matangkad, isa na mas maliit. Pareho silang walang duda na nasa eksaktong lugar kung saan sila nararapat.